Alright mga amigos, matapos nga po ang mega fight ni Saul Canelo Alvarez sa Terence Bud Crawford noong September 13 sa Allegiant Stadium, Las Vegas, may mga tanong ang mga boxing websites, boxing fans at mga boxing analysts. Ano daw kaya ang posibleng susunod na mega fight? Ang Canelo vs Crawford ay nakailera sa mga bigating laban like Pacquiao vs Mayweather, Tank Davis vs Ryan Garcia, Crawford vs Spence sa Triple G vs Canelo. Kaya ngayon pa lang naiisip na ng marami na anong bigating laban kaya ang susunod. Ayon kay Matchroom promoter Eddie Hearn, kilala niya kung sino ang may kakayahang tumalo kay Terence Crawford. At yun nga po ay walang iba kundi ang kanyang alaga na si former Unified World Welterweight Champion undefeated knockout artist Jaron Boots Ennis. May kartadang 35-0 with 31 knockouts. Pero batid ni Hearn na hindi lalaban si Crawford kay Ennis na minsan na nga pong tinakasan ni Crawford sa welterweight. Pero hindi naman natin masisisi si Crawford sa edad niyang 36 noon matapos niyang makubra ang respeto ng nakararami sa pagwasak sa sinasabing the big fish na si Errol Spence. Hindi pwedeng paatras ang under ni Crawford. Isang high risk low reward na laban si Ennis para kay Bud Crawford. Kaya naman ang pag-akyat at pagsungkit ng another division title sa 154 pounds ang pinakamainam talagang hakbang para kay Crawford that time. At ginawa nga niya yon ang kanyang talunin ang nooy WBA Junior Middleweight Champion na si Israel Madrimov. Pero basta na ngayon ni Hearn ang galawan ni Crawford. Alam niyang hindi lalaban si Crawford kay Ennis kung walang malaking perang involved. Dahil alam din ni Crawford kung gaano kadelikadong kalaban si Ennis. Kaya naman ang diskarte ngayon ni Hearn ay ang gawing star si Ennis sa pamamagitan ng pagtalo sa tatlong mabigat na pangalan. At sa loob nga daw po ng 9 hanggang 12 buwan, plano niya itong maisakatuparan. Ang plano ni Hearn dahil tapos na nga pong wasakin ni Ennis si Wisma Lima ay isunod alinman kina Virgil Ortiz Jr., Sebastian Fundora, Bakram Murtasaliev at Sander Sayas. Dahil kapag tinalo daw ni Jaron Ennis ang mga pangalang yan ay tiyak na magkakaroon ng public demand ang Ennis versus Crawford. Terence is only going to fight Boots if there's loads of money on the line because he knows how good Ennis is, and he's not going to fight anymore unless it's for a lot of money. So we have to do what we say. We have to prove the quality of Ennis, and he has to earn his shot against Crawford. But that is the fight that I look at in 9 to 12 months' time, 3 fights down the line. And I think US fight fans are going to be crying out for that fight. Like, you imagine if we beat Lima on Saturday, we beat Ortiz, we beat Fundora or Murtsaliev or Zayas, everyone will be calling for Ennis v Crawford. Pero para sa akin, hindi ako sang-ayon kay Hearn na talunin lang ni Ennis ang mga junior middleweights ay sapat na para sa mga boxing fans pati na rin kay Crawford para patulan si Jaron Boots Ennis. Dahil matalino nga rin po itong si Crawford, ang gusto nito pera na legasiya pa. At para mabigay ni Ennis kay Crawford ang pera at legasiya, narito ang tatlong pangalan na sa tingin ko na dapat talunin muna ni Ennis para makumbinsi niyang labanan siya ni Terence Crawford. Number 3, Keith One Time Thurman. Bakit si Thurman? Una sa lahat, mas established ang pangalan ni Thurman kumpara sa kahit sinong junior middleweight champions. Pangalawa, si Thurman lang ang hindi pa nakakalaban ni Crawford sa mga kasabayan niyang welterweight elite. Kumbaga parang Eric Morales versus Juan Manuel Marquez, dalawang matindi na hindi nagharap. Maging ang isa sa mga trainer ni Crawford na si Bernie Davis, itinuturing si Thurman na second best sa welterweight division noong panahon ni Crawford. Kaya sa tingin ko, in terms of respect, makakakubra ito ng malaking respeto sa kampo ni Crawford kapag tinalo ni Ennis si Keith Thurman. Idagdag na rin natin dyan mga amigos yung timing. Sakto, nakansila rin yung laban ni Thurman kontra Fundora. Tapos isang round lang yung laban ni Ennis kay Wisma Lima. Sa madaling sabi, pwedeng magharap ang dalawang mandirigma kahit itong Disyembre na. So kung tinatarget ni Hearn na sa loob lamang ng 12 buwan maikasa niya si Ennis kay Crawford, sa aking opinyon magandang mag-umpisa kay Keith Thurman. Now punta tayo sa number 2, Jermell Charlo, ang former undisputed ng junior middleweight. Bilang boxing fan, syempre mas gusto ko makita sana yung Jaron Ennis versus Virgil Ortiz Jr. Kasi parehong nasa prime yan. Pati na rin yung Ennis versus Fundora o Ennis versus Murtasaliev. Pero kung titimbangin natin ang bigat ng pangalan, bigat ng legasiya, natural na mas nakalalamang po dyan si Jermell Charlo sa mga nabanggit natin na sina Ortiz, Fundora at Murtasaliev. Kaya naman ang maisama mo sa listahan ng iyong mga tinalo sa iyong ring resume ang mga pangalang Keith Thurman at Jermell Charlo, sa palagay ko ay mas mabigat na achievements kesa sa pagtalo kay Virgil Ortiz at Sebastian Fundora. Itong si Virgil Ortiz hindi pa naman ito nagiging world champion. Tapos yung boksingero nagpahirap sa kanya si Sergey Bohachuk tinalo lang ng kung sino.
Ganon din si Pundora, tinalo lang ito ng hindi kilala. Kaya para sa akin, kung gustong shortcut ni Eddie Hearn at Jaron Ennis papunta kay Terence Crawford, talunin sina Thurman at Charlo ay magandang diskarte para kay Ennis upang kobrahin ang respeto ni Crawford. Now, punta tayo sa number 1. Johnny Beck, Kazakh Style, Alim Kanuli o Erislandy Lara. Ngayong may mga balita na nga po na ikinakasana ang bakbakang Johnny Beck at Lara. Ibig sabihin ang magwagi alinman kina Johnny Beck at Lara ay magiging 3-belt unified middleweight champion. At para sa akin, kapag naagaw ni Ennis ang 3 belt, alinman kina Lara at Johnny Beck ay ang kanyang pinakamalaking tsansa na mapapayag si Crawford na labanan siya. Dahil tulad nga po ng sinasabi ng isa sa mga trainer ni Crawford na si Bernie Davis na planong paglaban-labanin ni Crawford ang mga kampiyon sa middleweight division para sa kanyang pagbaba sa middleweight ay hindi na ito mahihirapan kolektahin ng mga titulo. May mga rumors at lumabas daw po na video na dinomina ni Terence Crawford ang kasalukuyang WBC World Middleweight Champion na si Carlos Adames. Kaya't may mga posibilidad daw na babain muna ni Crawford si Carlos Adames at ang magwawagi sa Lara versus Johnny Beck ang isusunod para maging para sa undisputed middleweight title ang laban. Pero dahil parehong hindi mabenta ang mga pangalan nila Erislandy Lara at Johnny Beck sa Amerika, mas makabubuti kay Crawford na isang kilalang champion din ang makaharap sa isang undisputed title para makapag-create ulit ng isang event tulad ng Canelo versus Crawford. At fit nga po ang pangalang Jaron Ennis sa event na yan sapagkat talaga namang may pangalan na sa Amerika ang batang Philadelphia at palaging tinatao ang kanyang mga laban. Pero para mas bumigat pa ang pangalan ni Jaron Ennis, ang talunin si Keith Thurman, Jermell Charlo at maging unified champion sa middleweight division ay tiyak na magke-create ng public demand para sa Terence Bud Crawford versus Jaron Boots Ennis for middleweight undisputed title. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban di ka tatakbo ha, sa bayan